Hello. Isang mapagpalang umaga po sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay nga pong kapuri-puri ang kanyang mga plano. Wala nga po akong kamalayan na ako po ang matutuloy pong mag-MC po ngayon, pero salamat po sa Ama sa muli niyang pagtitiwala po sa akin na hindi man po ako araw-araw ay naririyan o narito po sa kanyang gawain, pero patuloy niya po akong binabahaginan ng kaukulan pong karampot po na karapatan para po maging kaisa po niya ako sa kanyang gampanin. Marami pong salamat. Una sa lahat, sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At sa inyo mga kapatid ko na naririto po ngayon sa araw na ito, sa oras na ito, na naglaan po ng inyong mga oras at nagbigay po ng panahon para sa ating dakilang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, napakapalad niyo po na nakarating po kayo sa dakong ito. Napakapalad niyo po sapagkat narito po kayo sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Di nga po lahat ay nakakakilala na po sa gawa ng ating Panginoon, ngunit kayo po, bilang naririto at inanyayahan niya, patuloy niyo po siyang dinadama. Amen po? Kaya po, sa araw na ito, wala man po akong agad po na naisip na tema, pero ngayon po, binahagi po na kailangan po pala natin sa bawat araw ay magpasalamat at huwag po tayo makalilimot na magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Amen po ba? Kaya po, sana sa araw po na ito ay makapagbigay po kayo ng kahit po karampot lamang na pagbabahagi kung papaano nyo po mabibigyan po ng pasasalamat ang ating dakilang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sana po, mga minamahal na kapatid, sa bawat araw po na tayo po ay nakatutungo rito sa dakong ito, patuloy po nating namnamin ang kaloob ng ating dakilang Panginoon. Ang bawat biyaya po niyang binabahagi sa ating lahat. Sapagkat tunay nga po na abot kamay na po natin ang kanyang pagbibigay. Sa pamamagitan po ng katauhan ng ating mahal na Apo Conching, patuloy nga po natin siya'y nahawakan, nayayakap, at napapasalamatan. Amen po? Kaya po, pag kayo naririto at nakaharap na po kayo sa ating mahal na Apo Conching, patuloy niyo pong namnamin at damahin pong tuwiran na ang Panginoon po ay ating pong nakikita na. Amen? Kung inaangkin po ng lahat na ang banal na Espiritu ay nasa dakong ito, kayo rin po ang makikinabang. Amen? Kaya po yun po ang dapat nating unang pasalamatan. Ang biyaya pong ibinahagi sa atin ng dakilang Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Amen po? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya po sa araw na ito, nais ko pong tawagan ang ating pong kapatid sa mga alagad po muna siguro. Kaya po, nais ko na po anyayahan upang makapagbahagi po at makapagbigay po ng kaukulang pong mga share po para mapalawak ang ating pong talakayan. Nais ko pong tawagin ang ating mahal na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth. Salamat po muli aming Panginoon sa araw na ito, na kami ay muling inakay mo sa lugar tipanan kung saan titipanin mo ang mga anak na inakay mo na makarating sa araw na ito. Yes, Lord, alam po namin na kayo ang kumilos, kayo ang gumawa ng kaparaanan, kaya kami ay nandirito. Sapagkat may layunin ka kung bakit mo kami inakay. Nais niyo po na makilala namin kayo ng lubusan at pagtiwalaan na kayo ang Diyos na buhay na dapat naming asahan sa aming buhay. Ayaw niyo po na kami ay malumbay. Ayaw niyo po na kami ay magulumihanan. Ang ninanasa po ninyo sa bawat anak na nandirito ay maramdaman kayo bilang Diyos na buhay na dapat naming asahan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Kaya nawa, mahal na Ama, nawa po ang bawat kapatid ko na
minarapat niyong makarating sa banal na lugar na ito, mayroon silang maramdaman. Maramdaman nila ang iyong wagas na pagmamahal na hindi maaaring ipadama ng tao, sapagkat ang pagmamahal ninyo ay patas, walang tinatangi, walang pagkakaiba, kundi ang pagmamahal na ito ay pantay-pantay na patuloy niyong ibinabahagi sa bawat isa sa amin. Nawa po ay patuloy niyo kaming pagtibayin at akayin upang maramdaman namin kayo hindi lamang sa sandaling ito, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maganda po yung tema sapagkat iyan po ang dapat maging kaugalian ng bawat isa sa atin. Ang sa tuwin ay magpasalamat sa ating Panginoon. Ang iba po kasi sa atin, kaya lamang nagpapasalamat pag may tinatanggap na biyaya. Pagka wala na at problema na yung dumarating, hindi na po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Mali po ito, mga kapatid. Dapat po sa hirap at ginhawa, may biyaya o wala, matuto tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kung minsan po, may mga problemang dumarating sa buhay natin. Subalit kung ganap nating kilala ang ating Panginoon, kahit po yung mga problema na yan, dapat pa rin nating ipagpasalamat sa Diyos. Maaari po yung iba sa inyo ay tumaas ang kilay. Sasabihin ninyo, ano? Problema na nga yung binibigay sa akin magpapasalamat pa po sa Kanya. Opo, dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon sa kabila man ng mga problema ang dumarating sa buhay natin. Sapagkat yung mga problemang yan, meron din pong positibong epekto sa bawat isa sa atin. Sang-ayon po ba kayo? Sapagkat sa mga problemang iyan, natututo tayong magkaroon ng katatagan. Natututo tayong magkaroon ng pag-asa na yung palang problemang dumatal sa buhay ko, kung ako pala'y magtitiwala sa Panginoon, abay bibigyan pala niya ako ng pag-asa. At kung hindi po tayo bibitaw sa ating Panginoon, sa kabila ng may mga problema tayo na pinagdadaanan sa buhay, ibibigay po sa atin ng Panginoon ang kalutasan sa ating problema. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, paalala lamang sa inyo, pag may problema kayo, never po ninyong ibabahagi ang problema ninyo sa taong hindi ninyo lubos na kilala ang ugali. Amen po ba? Bakit? Delikado. Baka ang sabi mo, kapatid na Lucy, atin-atin lang to ha. Meron akong problemang ipagtatapat sa'yo. Atin-atin lang ang sabi mo. Hindi mo naman, kapatid, gagamitin ko lang ang sarili mo bilang halimbawa. Hindi mo naman siya lubusang kilala. Pinagtiwalaan mong pagtapatan ng problema niya. Subalit, pagtalikod mo, yung problemang ipinagtapat mo sa kanya, lumipat na kay kapatid, hanggang ito ay kumalat. At ang masakit, ang masama, sabi ko nga sa isang post ko noon, yung pinagtapat mo sa isang kaibigan mo, pagdating sa ikatlo, edited na. Ano pong ibig sabihin ng edited? Nagkaroon na po ng dagdag bawas. Yung ganyan lang ang degree ng problema, pagdating doon sa pangatlong tao, nakakaluka na yung problema mo. Kaya mga kapatid, hindi pong masamang magtapat ng problema sa ating kapwa. Kaya lamang, piliin nating mabuti yung taong pagtatapatan natin. At bago po tayo magtiwala sa kapwa natin, unahin nating magtiwala sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naranasan nyo na ba na pagka may problema kayo, meron kayong heart-to-heart talk with the Lord? Na yung problema ninyo, sa Kanya nyo ibinubulalas, sa Kanya nyo idinudulog. Ang sabi ng Panginoon, anak, kung tapat ka, at malinis ang iyong puso't kaisipan sa pagdulog sa iyong problema, ang problema mo, bibigyan ko ng kalutasan.
Hindi naman po kasi tao ang nagbibigay ng kalutasan sa ating problema eh. Kahit na po ang problema ninyo, meron kayong kinuhang 5-6, pagkatapos hindi kayo nakabayad sa takdang araw. Ano po ang nangyayari dun sa mga nagbibigay ng 5-6 na masyadong mapagmahal sa pera? Patutubuan pa rin yung tubo na hindi mo napagtubuan. Subalit, kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, siya po ang kikilos. Magpapadala po siya sa inyo ng anghel na hindi kayo i-charge kahit 1 sentimo sa inutang ninyo. Sa mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, mga problemang dumatal, subalit merong mga aral na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya yan po yung sinasabi ko na sa kabila ng mga problema, dapat pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, gawin niyo po itong habit. Ano po ba yung habit sa Tagalog? Yung makasanayan yung gawin. Pagmulat ng mata, ang unang dapat ipasok sa ating kaisipan ay ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Garantisado po, sa buong maghapon, sa bawat minuto, nakaagapay sa iyo ang Panginoon sapagkat sa pagmulat ng mata mo, siya agad ang naisip mong papurihan at pasalamatan. Bakit po sa iba mailapang grasya? Bakit mailap yung grasya sa iba? Na kumbaga ba, abot kamay na, lumilipad pa. Bakit po? Sapagkat kulang tayo ng pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Subukan po ninyo, pagkagising ng mata ninyo, anuman ang tinanggap ninyo, anuman ang katatayuan ninyo, basta ang unahin ninyo, papurihan nyo at pasalamatan ng ating Panginoon, ang buong maghapon mo, napaka-smooth. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, hindi po iyon ang katapusan ng ating papuri at pasasalamat. Sa buong maghapon, sa bawat trabahong na-accomplish mo, papurihan mo at pasalamatan ng ating Panginoon. Halimbawa, ito po ay common sa mga nanay, ano? Pagdating po ng Sabado, ganun po ako nung dati eh. Pagdating ng Sabado, hindi po ako dumudulog, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang iniisip ko yung isang tambak kong labahin. Yun po agad ang nasa isip ko, oras na ako ay mamulat ang aking mata. Ano po ang nangyayari? Habang ako'y naglalaba, nagpupuyos ang damdamin ko. Habang ako'y naglalaba, naiinis ako sa mga kasamahan ko dahil ang sabi ko, ang lalakas namang magsipagdumi ng damit nitong mga kasama ko. Wala pa kasi sa akin ang Panginoon. Kaya ganun ang damdamin ko, ganun ang kaisipan ko. Alam niyo po, pag inunan niyo pong magpurit magpasalamat sa ating Panginoon, natatapos ang gabundok ng labahin kahit hindi kayo gumagamit ng Ariel, ang labahin nyo ay natatapos na walang aray. Alam nyo po noon, palibasa naglalaba ako, nagngingit-ngit ako, wala kasi ang Diyos sa buhay ko eh. Pagkatapos ko pong maglaba, titingnan ko yung daliri ko, habag na habag ako, nagdurugo, puro sugat. Kaya hindi ako makakain at makapagsawsaw sa patis kasi talaga namang saksakan ng hapde. Bakit? Kasi wala pa kasi kaming washing machine nun eh. Talagang kailangan akong mag-manual ng paglalaba. Pagkatapos ko pong maglaba, tatakbo naman ako, mag-tutor ako hanggang alas 9 ng gabi. Ganyan po ang buhay ko. Wala akong panahon sa Kanya. Hindi ko naisipang magpurit, magpasalamat siya. Aba, mga kapatid, nang maakay ako sa banal na lugar na ito at tinuro ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, kunching na sa tuwin ay dapat tayong magpurit magpasalamat sa Kanya, abay napakagaan pala ng buhay. Yung mahirap, nagiging madali. Yung mabigat, nagiging sapagkat kapiling natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagampanan. Subukan nyo, mga kapatid. Sabi ko nga, wag lamang tayong magpasalamat sa mga mabubuting biyaya, sa mga kagaanan ng buhay. Ano man po ang dinadanas natin. Kasi pagdalisay lang yan eh. Tinitingnan lang ni God kung sa kabila ng lahat, matututo kang magpasalamat sa Kanya. Pagka na-discover nyo na yung secret, nilalahad ko na po yung secret, binubunyag ko na ang secret pala,
para hindi mo maramdaman ang bigat ng buhay, lagi tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Subukan nyo po, simula po mamayang gabi, bago kayo matulog, Lord, salamat po sa lahat ng mga bagay na naranasan ko sa maghapong ito. Kahit ako po ay nahirapan sa paglilinis ng bakuran, subalit nadarama ko po ang presensya nyo sa aking buhay. Alam nyo po, yung mga susunod na araw, yung inyong malaking bakura na maraming kalat na mga dahon, matatapos ninyong walisan na wala kayong nararamdamang sakit sa inyong katawan. Lalo na po, kung habang nagwawalis kayo, umaawit kayo, ay lalo pong pagagaanin ng Ama ang pagdadala ninyo sa mga dinadala ninyo sa buhay. Kaya mga kapatid, ito po isang awit. Yung pong awit na to, binahagi po ito sa isang binahaginan din ng banal na espiritu, subalit sumakabilang buhay na. At ito pong awit na ito ang naging alaala ng kapatid kong ito. Awit, pasasalamat. Pwede po bang kantahin natin? At habang inaawit po natin, pakalimiin natin ang bawat salita na nilalaman ng awit para matuto po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya kaya nating awitin. Sabi po ng Panginoon, ang hindi aawit, sila yung mga anak ko na hindi marunong magpasalamat. Kaya kailangan po, sabay-sabay po nating awitin ng buong kagalakan ang awiting iniwan sa atin ng ating kapatid na pinagkalooban din ng banal na espiritu ng special gift para siya ay daluyan ng kanyang espiritu. Sige po, awitin po natin. Salamat sa inyo, mga ang tanging hiling ko upang matuwa kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, di hayaang matukso ng iba, laging kasama nyo ngayon kailan paman. Pagtulong sa kapwa, mag-akay ng bulag nilang mata, inyong dampian upang makakita. Liwanag ay kantin, pusong mapagmahal. Kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Liwanag ay kantin, kababaan ng tuwa ng puso niya. Nadama niyo po? Alam niyo po yung first stanza, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Ano pong pangako ng Panginoon? Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, ano sabi ni God? Lakas natin! Ayun, yun po ang pangako ni God sa atin. Ano po yung bakasyong sinasabi? Yung po bang magpupunta tayo sa Boracay? Yung po bang magpupunta tayo sa Puerto Galera? Hindi po. Yung bakasyon pong sinasabi ng Panginoon, yung ginagawa natin, ginagalawan natin sa mundong ibabaw. Ang nais ng Ama, pag natapos tayo dito sa mundong ginagalawan natin, makasama natin siya. Alam niyo po, hindi lang po pala, ayon po sa awitin,
Hindi lang po pala yung pasasalamat na verbal ang kailangan nating ihandog sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang iba pang paraan ng pagpapasalamat ay yung hindi ka matukso. Hindi ka matukso ng demonyo na makagawa ng kasalanan. Mga kapatid, iyon pala. Ito, ngayon ko lang po nalimi. Dati po hindi ko pinapansin eh. Akala ko po ang pagpapasalamat ay yung lumuhod ka at verbally magpasalamat ka sa Panginoon. Aba, meron palang ibang paraan ng pagpapasalamat. Yung palang hindi ka matukso ng demonyo ay isang paraan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya nyo bang umiwas sa tukso? Siyempre naman, sapagkat kayo ay babad na sa aral ng Panginoon. Kaya dapat, huwag nyo na pong ikatwiran yung salitang, tao lang ako kaya ako natukso. Naku, hindi po tatanggapin ng Panginoon yung katwiran na yan. Baka po nung unang parte ng buhay ninyo, maaaring makalusot pa yung katwiran nyo na yan. Pero sa araw-araw na nandirito kayo, nakatanggap kayo ng aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, hindi na po tatanggapin ni God yung katwiran nyo na, tao lang ako marupok ako naku, hindi na po tatanggapin. Kaya tanggalin nyo na po sa kaisipan ninyo yung ganong mga salita. So doon po sa ikalawang istansa, kung tayo po ay hindi patutukso sa iba, yun po ay isang paraan na rin ng pasasalamat. Yung pangatlong istansa, meron din pong habilin ng Ama, hindi lamang yung hindi ka matukso, kundi ang isa pang paraan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon ay ang lakas nga po, pagtulong sa kapwa. Naalala ko po yung bahagi ng Espiritu Santo, pag po pala tayo'y meron tayong konting hawak, at ito'y tinulong pa rin natin sa ating kapwa nang walang reservation. Yung iba po kasi kaya ayaw tumulong Naku, 100 pesos na lang yung pera ko sa bulsa ko. Bukas bibili ko ng 1 kilong bigas, bibili ko ng 3 pirasong tilapia, wala nang matitira sa akin, kaya hindi ko to itutulong. Mali po pala yun. Sa turo ng banal na Espiritu, hindi po dapat pala yun. Dapat pala, sabi nga din ni Mother, narinig ko sa kanya, magtiwala ka sa Ama. Kahit na last centavo na yung hawak mo, itulong mo sa kapwa mo, ibabalik sa iyo ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw. Ano po ang turo ng Panginoon? Ang pagtulong sa kapwa, ito po hindi ko kinakalimutan Isa po ito sa napakagandang turo ng banal na Espiritu na tinetreasure ko. Sabi po, ang pagtulong daw po sa kapwa, para daw po iyang baging ng kamote. Na habang tinatalbusan mo ang baging ng kamote, sumusuhol ang maraming dahon. So ganun daw po ang gagawin ng Ama. Pag tumulong tayo, ano man ang tinulong natin, pasusuhulin pa niya yung laman ng bulsa natin. Kaya mga kapatid, pagtulong sa kapwa, isang paraan ng pasasalamat. At ang sabi po niya, pang-apat, yung liwanag na ating natanggap, dapat nating mai-apply sa ating buhay. Lalong-lalo na po, meron siyang minention specifically na magandang utos niya. Ano po yun? Kababaan ng loob. Mararamdaman niyo po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay pag po ang ating puso at pagkatao ay natuto ng magpakababa. Isang paraan po pala yun ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapraso na lang po, ako po sa dati kong buhay, wala po sa bokabularyo ko yung salitang kababaan ng loob. Wala po sa akin yan. Kasi nga po, sa dating buhay, nung hindi ko pa nasusumpungan ng Panginoon, talaga pong inaamin ko, fighter po ako. Fighter po ako. Hindi po sa akin po pwede na makalusot yung katwiran mo. Pag ako'y sinaktan mo, iba yung pagganti ang gagawin ko sa'yo. Ang yabang-yabang ko nga nun, di ba sabi ko sa inyo na ibahagi ko, hindi ako natatakot sa 45 ng mister ko kahit pulis siya. Hindi po ako natatakot
Kahit lagi siyang may nakasukbit na 45 sa waist niya. Sapagkat sa bawat putok ng 45 niya, ang igaganti ko sa kanya, Armalite, automatic pa. Ganun po ako, ganun katapang. Hindi po siya nakakaisa sa akin sapagkat ang balik ko, talaga, daig ko pa ang automatic na Armalite. Salamat sa Diyos. Binago niya ako. Nang baguhin ako ng Panginoon. Napakasarap pala. Naging mapayapa ang aming tahanan. Sapagkat wala ng Armalite na putok ng putok. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Walang pagsisisi. Inakay niya ako sa banal na lugar na ito. Napakaraming nabago sa buhay ko. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Naramdaman ko na buhay pala ang Diyos na dapat kong tawagan sa bawat sandali ng aking buhay. Kaya, Ama, Panginoong Hesukristo, Banal na Espiritu, isang napakalaking utang na loob ko sa inyo ang ginawa mo sa buhay ko. Kaya't hindi ako magsasawa na magpuri at magpasalamat sa inyo. Magandang umaga po at Maraming salamat po, Mami Beth. Di po ba, busog na po yung ating mga kaluluwa. Kung ninamnam niyo po lahat na sinabi niyang ating mahal na Mami Beth, naku po, kahanga-hanga po ang lahat ng kanyang mga binahagi. Ano po, nagkaroon po tayo ng karagdagang karunungan po para po doon sa kaukulan nating temang pasasalamat. Amen po. Kaya po, sa oras po na ito, gusto ko naman po sanang tumawag ng mga kapatid natin na naririto. Hindi ko po kayo kilala lahat, pero may lalapitan po akong isa na nais po o kalooban po ng ating Panginoon na makapagbahagi sa araw na ito. Ano po, sana po wag niyo akong tanggihan, kapatid. Pwede po kayo. Salamat po. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pasasalamat po ay akin na pong naia-apply sa buhay ko ngayon sapagkat sa unang buhay ko po, wala po sa akin ng ano man ang makamit kong biyaya, hindi ko po mabanggit sa sarili ko na salamat. Uwalit ngayon po na nandito na ako sa Bahang Dambana, ang pasasalamat ko po ay nag-uumapaw sapagkat dahil po sa mga mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Binago niya po ang buhay ko sapagkat noon niya pong ako ay wala pa dito, ako po ay laman ng sugalan, madyungan, lahat po ng bisyo. Palibasa nga po, walang pamilya, may trabaho maganda. Pagka po may sweldo na ako, ayun, dinadala ko na po pag tuwing Sabado pagdating ko, sugalan ko naman po dinadala na nauubos ang oras, nauubos ang pera. At hindi pa po iyon. Ako po ay isa din na walang pasensya. Hindi po ako marunong magpatawad ng mga nagkakasala sa akin. Sabi ko nga po, kung sa dating buhay ko, pag po nagalit ako, kahit kamag-anak ko, binabawas ko po yan. Hindi po baling mabawasan ako ng kamag-anak, basta galit ako. Subalit, hindi po pala marapat na ang mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Ama ay siya mo pinamamalagi sa buhay mo. Nagpapasalamat po ako at ako ay nadako sa lugar na ito at
binago niya pong lahat ang aking mga ugali na hindi marapat. At ang maibabahagi ko pa nga po ay noong lampong 1 linggo, pumunta po ako sa pinagtatrabuhuhan ko at gumala nga po ako na masyan. Nang nandoon na po ako, ay narinig ko po yung kahalili ko na supervisor. Sineshare mo na niya yung mga tauhan. At sinasabi nilang hindi marapat na ginawa nila, puro mali, puro reject, puro ano. Dumating po sa buhay ko yung, nadama ko po yung, nakita ko po yung kamalian kong lalo noong mga panahon na yun. Kaya ang nasabi ko po napakanta po ako, kaya nagtawanan po yung mga tauhan na sinabi nga po sila, ang bait mo na pala, Lola. Lola po kasi tawa sa akin ng mga mananahay ko, ang bait mo na po pala, Lola. Sabi sa akin, sabi ko, salamat sa iyo. Hanggang po nagagalit yung supervisor, sinasabayan ko na po ng, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Yan po ang sinabi ko. Kaya po sabi ng mga tao, Lola, mabait ka na nga. Sabi ganyan. Kaya po ipinadamo ko sa kanila na yung dating pagkamainit ng ulo ko ay wala na po yun. Kaya po sila, mahal na mahal po nila ako ngayon. Gusto nga po nila, linggo-linggo nandoon ako Kaya po, kapag po pala ikaw ay nakakadama na ng presensya ng ating Panginoon, hindi po mahirap ang bumigkas ng pasasalamat. Sapagkat, paano mo po maibabalik ang iyong mga biyayang ipinagkakalob sa iyo sa Ama kung tanggap ka lamang ng tanggap. Kaya po mga kapatid, malaki ang sa kabila po ng ako ay 70 na po ako ngayon, 2 taon pa lang po, magtatatlong taon na ako ay natutong magpasalamat sa Ama sapagkat sa lahat po ng biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin, ang kalakasan, hindi na po ako nagmimithi na ako ay magkaroon ng, wala nga po akong trabaho ngayon. Kaya po ako pag papunta dito nag-aabang na lang po kami dalawa nung kasama ko ng sasakyan. Lalo pag libre na po kasi yun mapakaganda po nung pwesto namin. Nasasakay po kami. Pauwi at papunta dito. Yun po ang pinakamalaking biyayang ipinagpapasalamat ko sa Ama sapagkat libre na po. Nalilibre po kami papunta dito. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Nay, sa inyo pong magandang ibinahagi. Pinasalamatan niyo ang pagbabagong nakamtan niyo po mula sa ating dakilang Panginoon. Napakapalad niyo po sapagkat agad po ay nadama niyo siya at agad po hindi man nahuli ang lahat sa inyo ay tuwirang pong pinagbago niya kayo. Kaya po kung minsan ng tao hindi po namamalayan na ang Panginoon po'y patuloy pong nagbibigay sa kanila, pero hindi po nila nakikita yon. Nagbubulag-bulagan po sila sa katotohanan. Kasi po sa panahon ngayon, mga minamahal na kapatid, kapag po sumasagana ang buhay ng tao, doon lang sila nakakapagsabi ng salamat. Pero kapag po sa kabila po ng kahirapang nararamdaman nila, hindi po nila nararamdaman na higit pa pala yung biyayang nakakamta nila. Ang buhay, kalusugan at kalakasan ng pangangatawan na hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakamtan. Amen? Kaya po mga minamahal na kapatid, yun lamang po sa bawat araw, pasalamatan natin. Sabi nga po ni Mami Beth, gawin na po natin itong daily habit, ang magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Napakarami pong mga magagandang bagay. Kung hindi po tayo magbubulag-bulagan sa katotohanan, napakarami pong ibinibigay ng ating Panginoon para sa atin upang ipagpasalamat sa Kanya.
Mga minamahal na kapatid, kumisan nga po hindi sapat ang salitang pasasalamat para po maibalik natin sa ating Panginoon ang mga magaganda at mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. Kaya po, narito tayo sa banal na dambana upang pong makapagsabuhay naman tayo na kung ano po yung pasasalamat na maaari nating magawa para sa ating kapwa. Kaya po sa oras na ito, sa araw na ito, sa kabutihan at pagmamahal ng ating dakilang Panginoon, mayroon pong mga tao na gagamitin po para po makapagpadama sa iyo bilang ng kanyang pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. Hindi ko na po patatagalin kung sino po yung nais ko po na isa po sa mga gusto kong pasalamatan. Ngunit ayaw po niyang pinasasalamatan, pero tatawagin ko na po siya para malaman niyo kung sino po yung gusto ko. Nais ko pong tawagin ang ating pinakamamahal na Mami Marisa upang po makapagbigay po ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsasabuhay niya na nararanasan niya po sa bawat araw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Marisa. Salamat po, Ama. Higit sa sapat na po ang dulog ng ating kapatid na Beth at kung paano po siya nagbahagi, kung inyo pong nasundan ang paghimay sa kanyang binahagi, halos na isampit na po niya lahat sa napakagandang tema na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Tama po, hindi lamang sa larangan ng material mo maipapadama na kailangan mo magpasalamat, kundi ang higit na dapat kamtin ng bawat isa ay kung ano yung taglay mo, kung ano yung karunungan mo na ipinagkaloob ng Diyos na magagamit mo sa kapwa mo ay isang paraan ng pasasalamat sa ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po yung nasambit ko? Habang inaawit po yung pasasalamat na yon, sadya pong ito po yung dinaratal sa aking kaisipan. Anak, sulong, susugan mo ang pahayag ng kapatid mo si Elizabeth. Sapagkat sa larangan ng pasasalamat ng tao, ito po ang ginagawa ng tao Kapag binigyan mo siya ng halimbawa salapi, o dili kaya ay regalo, ano po yung ibinabalik? Pasasalamat na material din po, di ba po? Regalo, kung hindi naman, salitang salamat. Subalit, sabi nga, minsan, kapag hindi pa ganun kalalim ang pandama mo sa Diyos, walang kontento ang tao Amen? Hindi marunong makontento. Kaya, yung halimbawa yung tao na si tita, binigyan ko po siya ng regalo. Ito ay sign ng pasasalamat ko po sa inyo sa ginawa niyo sa akin. So siya naman po, dahil gusto rin po niya magbalik ng pasasalamat, hindi ngayon niya maisip kung ano yung ibabalik niya sa akin. Amen po ba yon? Kaya, ano ang nagiging sanhi ng kaukulan na pwede niyang gawin? Pag nag-birthday na lang si kapatid na Marisa, bibigyan ko na lang siya ng regalo para pasasalamat din sa pinagkaloob niya sa akin. Usually, yun po yung sinasabi ng tao. At kapag ibinigay niya yon, ikaw na walang kontento, maaaring pulaan mo pa. Ang ganda nung binigay ko sa kanya, tapos ito lang binalik niya sa akin. Buhay po bang Diyos? Yan po yung tao. Amen po ba yon? Yan po yung tao. At yan po ay nagaganap. Amen po ba yon? Kaya hindi po nabibigyan ng pansin kung ano yung pasasalamat ng kapwa niya dahil ibinibilang nila in terms ng material. Buhay po bang Diyos? Ngayon po, alam niyo po, produkto po ako ng anghel Buhay po bang Diyos? Kaya yung pasasalamat na ibinabalik ko sa Ama ay pasasalamat doon sa napakakarampot lang na bagay. Na may nagtanong nga sa akin, bakit ba yung mga kasamahan mong alagaday lagi-lagi doon sa dambana na yon? Tingnan mo yung si Mrs. Chico. Marami po nakakilala dyan na nakakilala ko rin po mga mayayaman. Kasi yung mga anak nila nag-aral sa St. Mary's. Ang sabi niya si Mrs. Chico nga hindi nga namin alam bakit nag-resign yun Doon na pupunta sa dambana sa pinupuntahan nyo. Ganun po, pang-uuyam pa. Alam niyo po ba kung ano sinagot ko sa kanila? Yun ang naramdaman niya kasi. Ibinabalik lang niya yung pasasalamat sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ako naman ang nabalingan. Bakit ba kayo magkakapatid? Ano nakukuha nyo doon? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba kung ano sinabi ko? Alam niyo po, pumunta kayo doon, masasarapan kayo. Baka pamaya pag pumunta kayo doon,
at narinig nyo yung mensahe ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, baka yung sino ka ngayon, pagdating ng panahon, ipamigay mo rin yan. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan ay simple lang po. Nasabi nga, kaya tayo naririto, tayong lahat, sa totoo lang, pakikinig nyo po sa mga nagbabahagi at sa Banal na Espiritu ay isang paraan ng pasasalamat sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang sabi ko, kung dito sa dakong ito ay tutungo lang ang tao at ang gagawin ay gawang pantao, huwag ka na lang pumunta. Amen? Sapagkat ang dakong ito ay pakikipagtipan ng ating Panginoon sa atin sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya bilang isang lingkod, sa katotohanan lang, may naging aral po sa akin. Nang panahon po na nag-aaral ang aking anak, syempre po maglilingkod na po ako, second year college pa lang po siya noon. Binindisyonan po ako ng mahal na Apo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na, ano bagat nag-aalinlangan kang paglingkuran ako? Kung inaalala mo ang iiwanan mo, ibibigay ko sa iyo ang totoong anghel upang ikaw ay makausad at mapagtapos ang iyong anak at ganito, ganito, ganito. Siyempre bilang tao, andun pa rin yung, sino naman ang magmamahal sa amin? Hoy po ba ang Diyos? Andun po yung, sino naman magmamahal sa amin? Subalit hindi po ako nag-alinlangan doon sa salita niya na maibibigay siyang anghel. At alam niyo po ba, naganap po yun hanggang nakapagtapos nga po ang aking anak. At ngayon po, ito po yung aral na iniwan sa akin ng anghel na yon na ibinigay sa akin ng Ama. Ang sabi ko sa kanya nung tapos ng aking anak, hindi kita kaano-ano, binigay ka lang sa akin ng Panginoon sa pamamagitan din po ng karunungang panlupa na ibinahagi sa amin at sa pamamagitan ng bendisyon po ng ating mahal na Apo Kunching sa akin na ibibigay niya ako ng anghel, ibinigay talaga niya yung anghel na hindi marunong manumbat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ibinigay po yung anghel na hindi marunong magkwenta at ibinigay niya yung anghel na hindi marunong magtanong, saan mo dadalhin yan? Buhay po ba ang Diyos? At yun ang Diyos. Hindi marunong magkwenta, hindi marunong magtanong, hindi marunong manumbat. Kaya dapat mo siyang pasalamatan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nang time po na yon, ito po sabi ko sa kanya, kapatid, nakarating na po yun dito pero hindi siya yung pasyente. Minsan lang siyang dumating. Ang sabi ko, halika, tumungo ka sa dambana na aking pinaglilingkuran. At nabuksan po siya, nang makinig po siya ng Banal na Espiritu, subalit wala na po siya dito, nasa Amerika. Ang sabi po niya ganito, ay sabi ko, ano ibabayad ko sa'yo? Dahil binigyan mo ako ng tulong para sa aking anak at ipinagkaloob ka sa akin ng Ama. Alam niyo po yung sabi niya sa akin, ito po isang aral. Wala kang ibabalik sa akin kahit 5 duling. At wala akong sasabihin sa iyo na dapat mong bayaran sa akin. Eto na lang ang gawin mo. Upang wag maputol ang kaloob ng Diyos sa akin, sa iyo, at sa susunod pa, gawin mo kung anong ginawa ko sa iyo upang wag maputol ang binigay ng Diyos sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun ang katotohanan. Sapagkat yun ang paraan upang maibalik mo ang papurit pasasalamat sa Diyos. Sapagkat yung taong tumulong sa iyo, ayaw tumanggap. So kanino mo gagawin? Sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang isang paraan na nung pinaawit nga ni Mami Beth yung pasasalamat, napakahalaga po yun. Hindi po mabibilang at masusukat sa pamamagitan ng material lang. Kundi pwede mong maibigay yung sarili mo, yung pagmamahal mo, sa kapwa mo. Amen po ba yun? Subalit, ang nakakalumbay po ganito Mahalaga po kasi ang pera sa kapwa Ano po? Mahalaga sa sarili yung pera. Kaya sabi ni Mami Beth, pag may 100 ka, at pambili mo na lang ng asin at ganito, may gunangailangan sa'yo, huwag mong pagdamutan. Ibigay mo yun at 1,000 ibabalik ni God sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Totoo po yun. Sapagkat kapag pinutol mo doon, wala nang kasunod yun. Amen? Pero paano kaya ito matatanggap? Paano ito matatanggap ng tao sa kanilang isip? Ayoko itong ibigay, pinagpawisan ko ito Ayoko itong ibigay, ang hirap ko itong hanapin Hindi ganon, sapagkat hindi yan galing sa'yo. Ay, ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siguro, paglabas po ninyo kung anong meron kayo, hahanapin nyo na yung dapat yung bigyan. Ay, ba ang Diyos? Pagtulong sa kapwa. Hindi hindi dito hindi po ako nangingilak sa inyo para dito. Kundi yun po isang katotohanan na sa dakong ito ay tinuturo upang makapagbalik ng papurit pasasalamat sa Ama sa pamamagitan ng gawa. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang sikreto ko. Yan ang sikreto. Kahit sa karampot at payak, kailangan magmaputol ang biyaya ng Diyos. Amen? Dahil alam po niya
kung anong meron ka at kung anong wala ka. Kapag pinagdamutan mo ang kapwa mo na meron ka, huwag ka na maghintay ng kasunod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, kapag binigyan mo ang kapwa mo na wala ka, hintayin mo ang kasunod. Sigurado meron yon. Buhay po ba ang Diyos? At ito lang po, ano pong nasasambit sa labi ng tao? Diyos ko, wala namang utang na loob na yun, hindi marunong magpasalamat. Sa susunod, hindi ko na siya bibigyan. Alam niyo po, pwedeng gawin na ni God sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat, sabi nga, yung pasasalamat na yun ay isang parang appreciation mo kay God. Sa pamamagitan ng gawa, nakikita, sasabihin ni God sa'yo, anak, yamang ang ipinagkaloob ko sa'yo, ibinigay mo sa iba. Nakita kong wala nang natira sa'yo, bukas pahahatdan kita ng higit pa sa ibinigay mo at siguraduhin kong magagalak ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganon po si God. Amen? Ganon po siya. Kaya, salamat sa Ama. Kaya sabi ko nga, ang sarap maglingkod eh. Dahil, kung ano ang wala sa'yo, kayang ibigay ng Diyos. Sa bawat araw po, ngayon siguro, magagawa nyo ng walaan, lumaban ng walaan. Amen po ba yun? Lumaban po kayo ng walaan. Opo, mas mayaman ng Diyos kaysa sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Ako po, lumalaban po ako ng walaan. Kahit wala po ako, pwede akong mangutang para sa iba. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako nagmamayabang. Pag kailangan lang po. So wala akong pera, wala kahit na ano, subalit sa ibang paraan, magagawa mo yung kapag inatas ng Diyos, magagawa mo para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Kanya, sapagkat ang dakong ito ay isang napalaking bangko sa akin. Amen? Baka magkasala kayo. Baka isipin nyo na, siguro yung mga pasyente na yun, binibigyan si kapatid na Marisa, ang dami. Siguro yung mga pasyente na yun, nagdodonate, siguro binibigay kapatid na Marisa, ang dami. Alam nyo po, kaya nasabi ko po na dakong ito isang bangko, pinupunuan po ang isip at puso namin ng aral ng Diyos at yung aral na yan, kapag pinagtiwalaan namin na siya'y Diyos na buhay, ang kanyang pangako'y walang pagkabula, sigurado ang salita ay magiging pera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat walang may karapatan maglagay sa isip ng tao kundi siya lang. Amen? At yan po ay nagaganap. Sobrang nagaganap. Kaya, sabi nga, ano kaya napapala ng mga tao na yung pumupunta doon sa dambana ni Apo Kunching? Hindi nila alam ay tipanan ito ng Diyos. Ang alam lang nila yung nakikita nila na pumupunta sa dakong ito. Tingnan mo nga kayong mga yan, nagagasolina, nagaganito, nagaganyan, wala namang hanap buhay, pero hanggang ngayon buhay pa rin sila. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang hiwaga ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ay matapat, sa iyong papurit pasasalamat na ibinabalik sa Kanya, siya'y nasasyahan. Amen? At siya'y nasasyahan, lalo Kanyang bibigyan. Sapagkat kung paano kang tumanggap, ginagamit mo sa marapat na hindi ka naging sakim sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi ang nangyayari po ganito, tama yung sabi ni Mami Beth, kapag inari mo lang yan na sa'yo, hindi ka na talaga susundan pa. Amen? Halimbawa, may biyayang ibinaba, naku, salamat sa Diyos, ang dami kong pera. Naku, salamat sa Diyos, nakamtan ko na lahat. Diyos ko, anong gagawin ng tao na binayaan? Magyayabang. Buhay po ba ang Diyos? O, ang mangyayari, kapag siya naman ang naghirap, anong mangyayari? Sinong tutulong sa kanya? Ang tao, may limitasyon. Ang Diyos, walang limitasyon kapag nagbigay. Kaya mga kapatid, mamili po kayo. Amen po ba yun? Totoo po yung sinasabi ko po sa inyo. Sapagkat, ang ating Panginoon, ang kanyang salita ay walang pagkabula, ang kanyang salita ay hindi nagbibiro. Amen? Ang kanyang salita, kapag pinanghawakan mo, nagiging buhay sa bawat isang tumatanggap sa kanya. Kaya ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Di pag uwi nyo po, hindi na kayo madamot. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Kahit ba kunting ulam lang yan sa kapitbahay, bigay mo. Sapagkat tinura ng Ama, ang sino mang pinakain mo sa pinakamaliit na kapatid mo, ang Ama binigyan mo. Ang sino mang nilingap mo sa pinakamaliit na kapatid mo, ang Ama binigyan mo. Kaya yung papurit pasasalamat na yon ay isang sinyalis na yun ay nagagawa mo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko sa inyo. Ay ganito, pag-uwi ko, yung sinabi ni kapatid na Beth, hihimay-himayin ko. Yung sinabi ng mga nagbahagi, subukan ko nga.
Gawin mo, wag mo lang subukan. Pag sinubukan mo lang sa isip mo, walang mangyayari. Gawin mo aktwal. Gawin mo. Opo. Sabi ko sa inyo, pag hindi naganap sa inyo, sasabihin nyo, sinungaling kayo. Tatanggapin po namin yon. Subalit dahil nagaganap po sa buhay namin, ipinangangalanda ka namin na ang buhay na Diyos sa dakong ito na nakipagtipan sa amin sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching ay totoong nagsasabi at nagbibigay ng dapat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, di wala na ngayon masyado magugutom sa daan, ano? At wala na rin po ngayon masyado mahihirapan. Bakit? Kasi tutulong na kayo eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, magawa po natin. Hindi ko po kayo inuutusan. Ako, sabi ko nga sa Ama, kung anong meron ako ngayon para sa Kanya, wala naman akong hihingin eh. Sasabihin nyo, ang yabang naman yan, ano ba siya? Wala nga ka po ako kahit na ano. Amen po ba yun? Pero, para sa akin, ibibigay ko na lang sa Ama. Nagawa na niya lahat sa akin eh. Amen po ba yun? Kaya kung anong meron ako, nakaloob niya, ibibigay ko na lang sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa karampot at malalim na pagbabahagi ng bawat isa, ay matarok po ninyo ganon kabuti ang Diyos. Nasasabihin nyo, hindi sila nanghihinayang, hindi yan sayang, hindi yan sayo. Amen po ba yun? Hindi yan sayang, hindi yan sayo. Kaya sa bawat araw, sabi ko nga sa inyo, pinadana sa akin ng Panginoon na ako'y WW, BB, walang-wala, broke na broke. Naranasan ko pa na ipiay ako ng kapwa ko. Amen? Kaya doon ko pa nakita, Ama, narinig mo yon? Dinanas ko yon? Hindi ako pwedeng walang pera. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yon? Hindi ako pwedeng maging mahirap. Amen? Sasabihin nyo naman, bakit mayaman ba yan? Hindi kayo mayaman. Kaya lang nasasambit na magagawa dahil may Diyos na tutupad ang banal na Espiritu na tinanggap ng sinuman na makatotohanang tumupad sa bawat araw. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nawa po, matutunan po natin yon sapagkat sabi nga, sa isip mo lang sayang dahil tao ka. Subalit kapag ginawa mo na, sobrang galak. At huwag kang maghintay ng kapalit sa binigyan mo. Sigurado, yung boss mo na nakakita sa'yo, may kasamang bonus pa na ibibigay sa'yo. At yan po ay isang napakasigurado na magagawa ng Diyos sa bawat isa. At yan din po ang isang napakasigurado na araw-araw ay ginagawa niya sa aking buhay. Nawa po, wala man kayong makitang na material, wala man kayong makita na kahit na ano, subalit yung galak sa puso ko, nag-uumapo hanggang ulo ko sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa akin. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Yun ang dahilan. Maraming salamat po, Mami. Napakabuti po talaga ng Ama, no po, talagang binibigyan niya tayo ng napakaganda pong pagpapaliwanag para po higit po nating madama kung paano po natin maisagawa ang pagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon. Alam niyo po bilang tao, habang nakikinig po ako sa mga nagbahagi, nagsimula po kay Mami Beth, sa ating kapatid na taga-sunod, at tapos po kay Mami Marisa. Alam niyo po, bilang tao po, naiisip ko na, Ama, maraming salamat po sapagkat naging kaisa po ako dito sa iyong gawain. Dito ko po nararamdaman talaga ang katotohanan kung papaano po magmahal ang ating Panginoon. Kung papaano po magpadama na yung mga hindi mo napapansin na mga biyayang binibigay niya, dito po natin nalalaman. Dito po natin naliliwanagan at dito po natin napapatotohanan na ang Ama po'y maraming binibigay sa atin bawat araw. Amen? Yung po mga kapatid po natin na mga alagad na patuloy pong nagpapalakas ng loob sa atin, na patuloy pong nagbibigay sa atin ng karampot pong karunungan para po makadagdag po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, dapat po natin itong balikan ng pasasalamat. Mga minamahal na kapatid, hindi naman po kami nanghihingi po ng kaukulang pong pananalapi para po mabalikan po ng pasasalamat, higit lalo po yung mga kapatid po natin mga alagad, na tuwirang araw-araw ay nagsasakripisyo po, nagbabata dahil po sa ating Panginoon na naririto sila. Ang hinahanap lang po natin ay pagtiwalaan po natin sila. Lalo't higit po sa pag nagbebendisyon po, kung minsan po may iba pong kapatid, sabi nga po na lumilipat pa. Pero ngayon nabago na po yung sitwasyon. Amen? Kaya po, sino man po yung
mapuntahan ninyo, kanino man po kayo matapat, pagtiwalaan niyo po sapagkat ito po'y pagpapakita rin po na bilang kayo'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kapatid na alagad na ibinigay po sa inyo para mabahaginan kayo ng mga banal na mensahe niya. Amen? Sino nga po bang tao ang hindi nakikita ang mga iyon? Di po ba? Siguro po yung mga wala pang pandama, yung mga nagbubulag-bulagan, alam niyo po, kung magbibilang tao po ako, gusto ko po laging maririnig ang mga mensahe po ng aking mga kapatid na alagad. Sapagkat napakasarap po. Kuminsan nga po kapag naririnig ko sila, nakakalimutan ko pong alagad din pala ako. Amen? Kasi po, ang sarap talaga eh. Mas nakaka-enhance pa po, nakakalalim pa, nakaka-overwhelm pa po. Amen? Kaya kayo po, panghinayangan niyo po mga minamahal na kapatid, ang bawat salita na ibabaliwala niyo po ng mga iniluluwal ng ating mga mahal na kapatid na alagad. Panghinayangan niyo po yun. Lahat po ng mga sinasambit nila, isa isip, isa puso niyo po, sapagkat kayo rin pong makikinabang kung magsasabu. Kaya po, mga minamahal na kapatid, wala po tayong ibang nasa po dito, kung hindi po ang madama po ang presensya ng ating Panginoon. Lahat nga po ng naririto sa loob ng dambana, ang kininyo po na kayo po'y binindisyonan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya wag po kayong maiinip kung halimbawa po ang ating mahal na Apo Kunching, siguro po meron pa po siyang ibang ginagampanan na kaukulan po sa kalooban ng ating Panginoon. Wag po kayong mainip kung hindi patuloy kayong magpasalamat sapagkat meron kayong pagbabatang nakakamtan sa puso nyo. Amen? Kaya po, sa oras na ito, nais ko naman pong tawagin ang ating minamahal na kapatid na Nanay Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Purihin at takilain ka, Ama. Sa tuwin na po na tatawagin niyo ako sa harapan, hindi ko po mapigilan na hindi ibalik ang parangal sa iyo, Ama, at pasasalamat. Bagamat may mga araw na nag-uumapaw ang kahihiyan sa puso ko sa patuloy na pagkakasala na nagagampanan ko sa buhay ko. Subalit, ang higit sa lahat, pinasasalamatan kita sapagkat hindi nananahan ang karumihan sa puso ko. Kundi bago sa bawat araw, ramdam na ramdam ko na marapat lamang kitang pasalamatan sapagkat lahat ng pinahihintulutan mong maghanap at maging kaganapan sa buhay ko ay minamarapat mong maging makabuluhan. Kaya Ama, samot dalangin ko muli sa araw na ito, pangunahan mo po ako. Pagharian mo po akong ganap. Alisin mo ako sa bilang pagkataong kaisipan at damdamin. Ang sayo ang manguna at maghari. Amen. Buhay po ang Diyos. Eto na naman po ako. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakakagalak sapagkat ibang-iba talaga ang panuntunan na mula sa Diyos. Bakit ko po nasabi yon? Kasi po, kaganapan sa buhay ko at maaaring sa inyo rin. Kapag ang panuntunan na bilang kong katauhan ng aking isinakatuparan sa bawat araw ng buhay ko, marahil hindi ako titindig sa harapan. Subalit, ang panuntunan ng Diyos, kapag siya mong tinuntun, susunod ka sa kanyang kalooban. Sa bawat araw, may mga kapahintulutan ng Ama na nangyayari sa ating mga buhay na hindi natin mapipigilit ng ating sariling magpasalamat. Amen po ba? At hambing nga po dun sa mga nagbahagi,
kila mother, kila mami at sa ating kapatid na tagasunod. Hindi lamang ang pagpapalang material at mga bagay ang dapat mong pasalamatan. Sa unang buhay po ba natin, nagpapasalamat po ba tayo pag may pagsubok? Hindi, di po ba? Isa po ako doon. Kundi pagkos, pag inaharot ng kalaban ng puso ko ay lalo akong nagngingit-ngit, namumuhi at nagagalit. Kulang ang 1 linggo na patuloy akong magagalit. Uumpisahan ko po sa pagbabahagi ko, kaninang nagbabahagi ang ating kapatid na si Mami Betchico. Ano po? Umakyat ako sa taas, muli ay may ginagampanan sapagkat ang sarili kong paa ay hindi ko maipasok sa loob ng dambana dahil sa aking daladala. Ito po ay ibabahagi ko lamang yung kaprasong kaganapan, subalit huwag niyong gagawing panuntunan. Ano po? Kaya ko po nasabi na marapat pasalamatan ng Diyos hindi lamang sa mga pagpapala. Kay ganda ng narinig ng tenga ko, kay linaw. Sa buhay mo, kapag ikaw ay may gagampanan, pagmulat ng mata mo, pasalamatan mo ang Kristo sa buhay mo. Nagising ka pa, humingi ka ng gabay, gaganap ka, maglalaba ka, o magluluto ka. Hindi mo namamalayan sapagat inalay mo sa Kanya, nakatapos ka, walang pagal na naramdaman. Subalit, may mga kapahintulutan, paano kung nagising ka, si demonyo ang gumising sa'yo? Magpapasalamat ka kaya sa puso mo? Hindi po ba hindi? Kaya po, naging halimbawa ito sa akin. Kay buti ng Diyos, sapagkat kahit na ikaw ay pinahintulutan niya, sa isang iglap ay magkasala, hindi mo man lamang maalalang ibalik ang parangal, nagising ka, hindi ka makapagpasalamat sa Kanya. Yung gampanin mo, hindi mo matapos kasi nagngingit-ngit ka. Subalit, nang dahil nga sa dakong ito, o maging sa liwasang daan, kapag sa puso may si Kristo, hindi na mananahan ang ngit-ngit sa puso mo. Kasi po, kanina'y naramdaman ko habang ako'y nakikinig ng kanilang mga pagbabahagi. Doon sa mga pagsubok na yon, mapapasalamatan mo ang Diyos sapagkat una sa lahat, iglap lang, mapagtatanto mo yung ano ba yung mali mo, ano ba yung naging pagkakasala mo. Amen po ba? Kayo po ba, nangyayari din po ba sa inyo yon? Sa inyo po ba mga kapatid, nangyayari po ba sa inyo yung bawat araw na pagparito nyo, puro galak po ang daladala ng puso nyo? Hindi po. Minsan po may nangyayari bago tayo pumarito ay sadyang niloloob at pinahintulutang tayo may dala. Doon po tayo tatarukin ng Ama kung sa kabila ng siya'y nagpadama na sa atin, pananahanin po ba natin yung pagkakasala? Hindi na po, di po ba? Maraming bagay na dapat pasalamatan. Sabi ng isang nagbahagi, ito naman mula kay Mother Marisa, kung anong meron ka, muntiman, magbahagi ka. Subalit huwag kang maghihintay ng kapalit, sapagkat nasisilayan ng Ama lahat yung mabuti mong ginagampanan. So, ibig sabihin, bahala na ang Ama. Siya na ang bahala. Kahapon po kasi naging bahagi din ito ng talakayan ng kami ay pahintulutang makahayo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa Duyong, na kung saan halos ang mga ibinahagi nila ngayon ay gayon din halos ang mga pagbabahagi. Si Mami Beth, naging halimbawa niya yung kung may ulam ka, may mag-uudyok sa'yo, bigyan mo yung kapitbahay mo. Pero may umaagaw sa'yo, wag na, ulam ko pa to bukas. Narinig ko po sa kanya yon. Ulam ko pa to bukas, hindi mo ibabahagi. Makasarili, ano po? Kay kapatid na Arlene, narinig ko, tahasan niyang ibinahagi. Hindi ko nasasambitin kung sino binahagi niya, subalit isa sa mahal niya sa buhay, na pag may mga dumarating na bagahe, mga baggage po ng atin niya, ayaw pabuksan. Ano po? Kumbaga,
matanda na kasi yung kanyang lola, ayon sa pagbabahagi. Ang sabi daw niya, ang aral na ibinigay niya doon sa kanyang pinagtuturanan sa pamamagitan ng Espiritu, pamahagi mo. Kasi, paanong mapapalitan yan kung di mo pamamahagi? Ang nangyayari tuloy na expired lang. Di po ba? Napakabuti ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng mga kabutihan na natutunan nating aral sa Kanya, nalalaman natin yung mga pagkakamali at yung mga dapat. Kaya sabi din ni Mother, huwag na tayong magdamot kung anong meron tayo at kaya natin sa mumunting kaparaanan, tayo'y mag-alay. At sabi ko naman po, habang nagbabahagi si Mother, ganda, Subalit sabi nga, hindi lamang dun sa mga bagay na yun tayo dapat magpasalamat sa Diyos dun sa mga pagbabahaging ganon. Higit sa lahat, kung may nagbabahagi sa atin ng mga salita o mga bagay na makapagdudulot sa atin ng higit na katatagan, na higit na pagtitibay, ano po ibig kong ituran? Halimbawa, may ginamit ang Diyos na sa atin ay magpaalala. Pasalamatan po natin sapagkat tumutupad sila doon sa kalooban ng Ama, hambing doon sa binahagi ng ating facilitator. Sa mga ginagamit ng Panginoon daw po na nagbebendisyon, huwag na daw po tayong mamimili. Mga kapatid, huwag na daw po tayong mamimili. Pagtiwalaan na daw po natin kung sino man yung gagamitin sa atin. Sapagkat kapag namili tayo, wala po tayong makakamtan. Ibig sabihin, salamat po, ibig sabihin, tayo'y namimili. Binabase natin doon sa ating kaalamang nakikita na sisilayan ng ating mata na gusto ko doon. Kasi magaling mangusap yun. Gusto ko doon kay Nanay Mirna kasi umaawit yun. Gusto ko doon kay ganon, wag daw po. Kundi bagkus, damhin natin na ang nagbabahagi sa bawat isa ay ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Ako, ngayon, bago po ako umawit, pinagpapasalamat ko sa Diyos yung kanina nagising ako. Aminin ko po, pero wag niyo po akong gagayahin. Iglap lamang naman po ito. Hindi ata ako, Kristo, ang gumising sa akin. Sapagkat, pagbangon ko, parang iba yung pakiramdam ko. Naglalaba ako. Sabi ko, Anto, hindi ako makatapos. Sapagkat, may namutawi sa damdamin ko na hindi mula sa Diyos. At nang habang naririnig ko na nagbabahagi si Mami Beth, pumapasok sa kaibuturan ng aking puso. Buhay ka talaga, Ama. Hindi pa man ako nakakatabi sa Kanya o kay Mother. Wala po akong pinagbabahagi na ng damdamin ko, subalit lahat ng binahagi ay naging kaganapan sa akin kaninang umaga. Hindi ako makatapos ng labahin, tila hindi ko napasalamatan ng Diyos. Kaya ngayon ay pinasasalamatan ko siya. Bakit po? Sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking karupukan, eto ako nakatindig na naman ako sa harapan. At ibinabahagi niya sa aking kanang tainga. Pinahintulutan ko lamang yun, anak, upang mayroon kang maibahagi sa harapan ng mga kapatid mo. Ang ibig sabihin, huwag po nating gawing panuntunan ang maling gawa na aking nagawa, kundi bagkus kung paano sila nagpaalala sa kanilang pagbabahagi. Basta po pagmulat ng mata, magpasalamat, ibalik na daw po natin ang ating papuri sa Panginoon, humingi na tayo ng gabay sa Panginoon, lahat ng ating gagampanan, pangunahan po niya. Ngayon po sa sarili ko, kung di ko tuwirang naramdaman ng Panginoon, hindi nga po ako makakatindig dito. Kasi hiyang-hiya po ako sa aking sarili. Hiyang-hiya po ako, kaya po nais ko muli pasalamatan ng ating Panginoon. Nais ko pong awitin ang awiting itong pasasalamat, subalit ang lyrics po ay di ko na matandaan. Natatandaan ko po ang lumang libro ko po ay naibigay ko sa anak na Jessica, subalit siguro po ginagamit niya sa tahanan o baka po naiwan. Kaya kung ano po ang kalooban ng Ama, maigsi o mapahaba o
ano man po ang kaloob ng Ama. Nawa, wag po ninyong pagsawaan at pakapakinggan po natin kung ano po yung isinasaad ng awitin. At nawa po ang pagbabahagi ko ay nakapulot kayo ng aral, maging inspirasyon, sapagkat sa puso po natin, kapag mayroon tayong galit, pag-iimbot, batid nating tayo nagkasala, kahit po maupo tayo dito hanggang alas 4 ng hapon, uuwi tayong walang daladala. Kaya po, habang may nagbabahagi, linisin na po natin yung ating mga kalooban. Kung ano po yung naging pagkakasala natin, kaninang umalis tayo ng tahanan, hilingin po natin sa Ama na makapasok ang kanyang banal na Espiritu at makinabang tayong lubusan. Kapatid na Alan, parang gusto ko pong awitin yung ito pong salamat sa iyo aking Ama. Para po yung gano'n. Gusto ko po siyang pasalamatan. Subalit hindi ko po alam kung sa anong kaparaanan. Ano po? Salamat sa iyo aking Ama. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa bawat araw ng aking buhay na tuwiran mong pahiram. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa gabay mo't patnubay. Salamat tuwi na sa'kin nagkatunghay ang mata mo sa'kin ay nakasilay. Kaya Ama, walang nalihim anuman sa gawa ng aking katauhan. Mabuti man o ito'y masamang naturingan, di malilihim sa'yo magpakailan pa bang wala hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa iyo, aking Ama, sa bawat araw ng aking buhay. Pagtitiwala mo sa'kin binibigay sa pamamagitan ng paggamit mo sa labi ko. Salamat, wala mang angking talino, subalit niloob mong maging marapat ako sa banal na dampa ng ito'y
makaharap sa banal na harapan mo. Salamat sa kabila ng kahinaan ko. Salamat, pinatatatag mo ako. Salamat, sinisidla ng tapang ama ko upang ihaya ang kagustuhan mo. Salamat sa pagpapatawad mo sa tuwi na magkakasala ako sa'yo. Pagdaka ay napagtatanto ko, maling gawa, hindi nga mula sa'yo, wala hanggang pasasalamat sa tuwina'y sambit ng labi ko, ama ko. Kagalakan sa pusong handog mo, di malirip ng buong katauhan ko. Salamat, dakilang ama ko, sa pamamagitan ng kinalugtan mo. Bilang Apo Conching, naturingan ito ginamit mo. Tumupad na totoo. Salamat sa mga kapatid ko. Inakay mo sa dambanang ito. Niloob mo bahagi na ng talino upang maging halimbawa naming mga anak mo. Salamat sa tapang at tatag nilang taglay upang ihayag ang iyong katotohanan, upang sa gayon lahat ng tatanggap na may katapatan mabubuksan, diwa't kaisipan, wala hanggang pasasalamat sa damdamin na ngayon aming taglay sa pamamagitan ng mga banal mong aral na sa bawat araw ay aming napapakinggan. Salamat, o dakilang ama ko, sa iyong banal na espiritu na tuwirang ibinahagi mo sa kinalugdan mo at sa pamamagitan ng kanyang katauhan sa aming binahaging tuwirang. Kaya't ngayon kami nakinabang, nabuksan, nagalak ng lubusan. Di alintana ang kahirapan, pagkat ang iyong kalooban
pasasalamat sa'yo. Patnubay na alay sa bawat nagtitiwalang lumusan, kakamtin ng tuwirang katagumpayan, wala hanggang pasasalamat sa buhay na sa amin ay pinahirap. Nawa, Ama, patuloy mong gawing makabuluhan hanggang sa wagas at sandali ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan. At nananalig po ako, Ama, sa pagbalik at paglukluko sa luklukan. Ganap mo nang nilinis ang aking katauhan, ang aking kaisipan, napatawad mong tuwiran, at patuloy kong kakamtin ang pagpapala mong handog, papasok sa isip ko, sa puso ko, sa bawat mga kapatid ko pang titindig sa harapan na gagamitin mo, nawa lahat kami makinabang sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Wala man ang katauhan ng aming minamahal na Apo Kunching sa aming harapan, damang-dama namin ang kanyang Espiritu at ang kanyang presensya kasama mo ay kasama namin. Amen. Marami pong salamat. Napakaganda po ng kanyang pamensaheng awitin. Ano po, talaga pong tuwira nga pong damang-dama natin ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Talaga po ang lahat po ng tuwirang taus-pusong makapagpapasalamat sa ating dakilang Panginoon. Lahat po'y kaya niyang sambitin, maisiwalat ang katotohanang nilalaman ng kanyang damdamin. Amen po. Kaya po sa oras na ito, nais ko naman pong tawagin ang ating mahal na kapatid na alagad na kumpari ko po bilang sa pagkatao at kapatid naman po sa ating dakilang Panginoon. Tatawagin ko po si kapatid na Verhel para po makapagbahagi po ng kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Purihin ka at pasalamatan, Diyos amang makapangyarihan, sa mga biyaya at pagpapalang sa amin ay iyong bigay, at sa oras po na ito na iyong kalooban, na ako po'y makatindig sa harapan upang isiwalat ang iyong kabutihan. Hinihiling ko po ang iyong gabay at patnubay, naway maisiwalat ko po ito ng ayon sa iyong kagustuhan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Pakisabi nyo nga po sa inyong mga katabi, kapatid, salamat. Kung nasabi nyo po sa inyong mga katabi ang salitang salamat, sigaw nga po natin, Panginoon, salamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating ibinabalik sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa muli kalooban niya po at kagustuhan na tayong lahat po ay makatungo sa kanyang dambanang banal upang muli po nating maramdaman ang kanyang pagmamahal, marinig ang kanyang mga kabutihang ginawa sa bawat katauhan at upang makapag-ukol po tayo na natatanging oras upang siya po ay ating mapasalamatan. Amen po ba? Maliwanag pong sinasabi sa mga kapahayagan, marami daw po ang aanihin, subalit kakarampot ang mag-aani. Marami ang tinawagan, subalit hindi lahat ay nakatugon sa panawagan.
Subalit mapalad po ang mga inanyayahan na nakatugon sa panawagan, sapagkat kapag sila'y nakatugon sa panawagan, ang Diyos ay may gagawin sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Sino po ba dito yung tao na wala pa pong ginawa ang Diyos sa buhay niya? Meron po ba? Pakitaas nga po yung kamay. Meron po ba? Kung meron pong tao na wala pa pong ginawa ang Diyos sa kanyang buhay, pauwiin na po natin. Subalit kung ang mga tao pong naririto ay may maganda ng ginawa ang Diyos sa kanilang mga buhay, pumalakpak po kayo. Napakarami pong mga biyaya at pagpapala. Napakarami pong ginawa na mabuti at dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po natin siya pwedeng bigyan ng material para maipahayag po natin ang pasasalamat natin sa Kanya. Ni hindi po natin pwedeng ibigay ang mga pagkain upang maipahayag natin ang pasasalamat natin sa Kanya. Kaya, papuri at pasasalamat po sa ating Ama. Mayroong gawaing ganito na itinindig siya, kung saan nagmulat at nagbukas sa ating mga kaisipan na napakahalaga pala na ang Diyos ay ating pasalamatan. Mga kapatid, ang pagtindig po sa harapan ay isang pamamaraan at kaparaanan upang ikaw ay makapagpasalamat sa lahat ng ginawa at ginagawa at patuloy pang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ko po narinig ang mga kapatid kong nagbahagi na mga nauna, subalit sa mga huli ko pong naabutan na napakinggan, isa lang po ang nais nilang ipakahulugan. Matuto po tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat po ng Kanyang mga ibinibigay para sa ating lahat. Biyaya yan, pagpapala yan, pagsubok o mga pinagdaraanan man yan, sapagkat hindi lamang po sa mga biyaya at pagpapala natin nararamdaman ang ating Panginoon, kundi maging sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Bakit po natin siya dapat pasalamatan? Sapagkat doon sa mga panahong wala ka nang inaasahan, sa mga panahong nangihina na ang iyong kalooban, sa mga panahong hindi mo na kayang lumaban, kumilos ang Kanyang kapangyarihan, kaya ikaw ay nakapagtagumpay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ang ating Ama kung papaano pong ang libro ay may mga pahina. Kung papaano pong ang mga libro ay may mga page na tinatawag. Sa isa pong libro, may pahina na malabo. Kung minsan ay may pahina na parang madilim. May pahina na parang may kulang. Subalit may pahina ang libro o page ang libro na makulay at maganda ito. Salamat sa Ama. Ang mga pahina ng aking buhay na madilim at masalimuot, ang mga pahina ng aking buhay na walang kabuluhan at walang kakulay-kulay, nang ako po ay natuntong sa banal na dambanang ito, ang pahina po ng aking buhay ay naging makulay at naging makabuluhan. Sabi nga po sa isang kapahayagan, hindi daw po mahalaga kung gaano kahaba ang ilalagi mo sa mundo. Hindi rin daw po mahalaga kung gaano kaiksi ang ibubuhay o ilalagi mo sa mundo. Ang mahalaga po, maiksi at mahaba ang buhay mo ay naging makabuluhan ito. Salamat sa Ama. Salamat sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang buhay ko pong taglay ay masasabi kong buhay na makabuluhan, sapagkat sa kabila ng aking kahinaan at kasalanan, ako ay pinagtiwalaan ng Diyos na makapangyarihan, at sa dakong ito, pinili niya akong hinirang upang maging manggagawa sa kanyang ubasan. Mga kapatid kong alagad, purihin at pasalamatan po natin ang ating Ama, sapagkat sa kabila ng ating mga kamalian at kasalanan sa buhay, di niya po ito pinagmasdan, kundi sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan, nilingap niya tayo't minahal at pinabilang sa kanyang kalooban. Pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pa po yung mga dapat kong ipagpasalamat? Sa dati ko pong buhay, ang alam ko po nun, kapag ikaw ay nakapagdasal ng rosaryo, natuwa na sa iyo ang Diyos. Kala ko po noon,
kapag nakapagdasal ka na matapos mo lang yung 1 dekada ng rosaryo, natuwa na sa iyo ang Diyos. Kaya nga po, noong mga panahong iyon, kapag nagdadasal po kami ng aking inda, wala sa loob ko. Kasi ang alam ko, matapos ko lang yun, nagpasalamat na ako sa Diyos. Minsan nga po, nagdarasal kami ng aking inda. Sabi ng aking inda, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Berhel, nagsaing na ba ang Panginoong Diyos ay sumasayo? Sasagot po ako, Santa Maria, Ina ng Diyos, hindi, nagsaing na may ulam, panalangin mo kaming makasalanan. Kala ko po, kapag ikaw ay nagdasal, kahit lumilipad yung kaisipan mo, nakapagpasalamat ka sa Diyos, hindi po pala. Walang silbi po ang ating mahabang pagkatiklop ng tuhod, walang silbi po ang ating mahabang pagdulog kung wala sa isip at puso mo ang Diyos na tinatawagan mo. Subalit salamat sa dakong ito, napatunayan at napatotohanan ko na upang maibalik mo ang pasasalamat sa Diyos na bumuhay sa iyo sa pamamagitan ng taimtim, tapat at taos na panalangin mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pa po yung mga dapat kong ipagpasalamat sa Diyos? Sa dati pong buhay, kapag nagkakaroon po ng mga problema at pinagdaraanan ang aming mga pamilya, takot, pag-aalala, nerbiyos, bagabag, madumi, maihika, yan ang naghahari sa'yo. Subalit nang nasumpungan ko ang banal na Espiritu sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching, kung sakaling mayroong mga pinagdaraanan, hindi mo malaman sa iyong kalooban saan ang gagaling ang katatagan. Bakit hindi mo makita at sa sarili mo ay magupo ka? Sapagkat ang Diyos ay batid mo na di ka pababayaan. Isang kaganapan po. Kahapon po, kami po ay isinugo at inihayo sa dako po ng Concepcion sa Duyong upang magmisyon po. Hindi po namin kasama ang katauhan ng minamahal na Apo Conching. Subalit isinuong po kami sa ganitong pag-aatas, batid po namin na hindi kami pababayaan ng Ama. Inatasan po na isa ako sa magpahayag at maghayag sa harapan ng mga kapatid ko. Habang iniintay ko po yung takdang oras para tawagin ako, pinupuspos ko po ng pagdulog ang aking sarili upang sa oras po ng pagtindig ko, maihayag ko po ang kalooban at nais ng Ama. Walang ano-ano po ay lumapit ang dalawa kong kapatid na alagad, ang pinsan ko po na si Malu at ang tita ko po na si Jacel. Sabay po nilang ipinakikita ang cellphone sa akin at ang laman po ng cellphone, ang text po ng aking nanay. Berhel, ang alam po nila ako'y nasa vigil. Berhel, mag-excuse ka muna sa vigil. Umuwi ka, si Inda nagdidismaya, nahihirapang huminga, kailangang umuwi ka. Bilang isang alagad po na pinag-atasan ng banal na Espiritu, titingnan po ng Diyos kung hanggang saan yung pagtitiwala ko. Binahagi ko po kung ano ang dapat gawin. Ang sabi ko po, sabihin mo nasa misyon tayo. Pinagtibay ko sa kalooban ko na Ama, ang maliwanag mong habilin at sa amin ay tinuran. Kapag tumalima ka sa akin, iniwanan mo ang mga mahal mo sa buhay, sila'y aking pangangalagaan at di ko pababayaan. Pinagtibay ko po sa kalooban ko ang sabi ko, pag tumindig ako sa harapan, puspusin mo po ako ng iyong Espiritu at pagkatapos kong maghayag, inaangking ko po, magaling na ang aking inda. Pagkatapos ko pong maghayag sa harapan, nagring po ang cellphone, tumawag po ang aking nanay. Ang sabi niya, eto si Inda, kumain na, maayos na, gusto ka lang daw makausap. Pasasalamat sa Diyos. Kapag pinagtibay mo na hindi ka niya pababayaan, ipapakita niya sa iyo na siya'y buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami po sa dako pong ito, bagamat mayroon mga ngayon palang nakatungo. Subalit sa lahat ng mga nariritong maluwat na nabuksan, at nakadama sa kapangyarihan ng Diyos na buhay, sigurado po ako at nasisigurado ko, sasang-ayon kayo, dapat nating pasalamatan ang Diyos dahil may isang Apo Conching
na sa atin siya ay inihain. Isang Apo Kontsing na isinuko ang lahat. Isang Apo Kontsing na tinalikuran ng lahat upang makatupad ng buong katapatan, upang ako, ikaw, tayong lahat ay makinabang na totoo. Salamat po, Ama, sa Apo Kontsing na sa amin ay iyong bigay. Kung papaanong ang iyong pag-aalay sa kanyang katauhan, kaming lahat ay nabuksan at ganap na kinabang. Salamat po sa Ama, sa mga pinagaling niya sa dakong ito at mga pagagalingin pa niya. Salamat sa Ama sa paggamit niya sa mahal na Apo Kontsing. Sa bawat salitang iniluluwal ng kanyang bibig na taglay, tayong lahat ay nakadarama ng pagmamahal. Tayong lahat ay naliliwanagan at tayong lahat nagkakaroong katugunan ang ating mga katanungan. Salamat sa Ama, may mga alagad at kaps na pinili siya upang makatuwang at magamit sa gawain niya. Salamat sa Ama sa mga pahatid niyang tao sa dambana niya upang may paglingkuran kami, upang may mapaglingkuran kami at upang maipadama sa inyo ang ibinigay din sa amin. Mga kapatid, sa taong bukas at nakatanggap, di man isiwalat ang lahat ng nakamtan at natanggap, subalit sa taong bukas at nakadamang lubusan, isa lang ang masasabi niya, salamat po Ama, salamat po Anak, salamat po Banal na Espiritu, sapagkat kahit kailan, di mo kami pinabayaan. Sa akin po, isang buhay na patotoo, wala po akong hanap buhay, wala pong permanenteng trabaho ang aking tatay, wala pong trabaho ang aking nanay, subalit kahit kailan po, hindi po ako pinabayaan ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Di po ako nagutom, di po ako nawalan ng isusuot, di po ako dumanas na magmukhang kawawa, sapagkat buhay po ang Diyos na tinatawagan natin sa dakong ito. Kahit kailan po, di ko po naranasan na oras ng pagkain ay wala kang makain. Oras na kailangan tugunan ito ay wala kang maipantugon. Ito po'y isang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Napakabuti po at napakadakila ng ating Diyos. Kung masusumpungan niyo po lamang siya at madarama ninyo, masasabi niyong, salamat Panginoon ko, maluwat man kitang di nakilala, maluwat man kitang di naalala, subalit ngayong nakilala kita, nagunit at naalala ko, nabatid ng kalooban ko, na sa hirap at dusang pinagdaanan ko, kailan may di pinabayaan mo ako. Isang kaganapan po sa aming buhay. Ang aking pong nanay, tinignan po ang banga ng bigas. 2 gatang na lang po ang aming isasaing. Dumalo po kami ng panggabing gawain nang sabi ko po, huwag kang matakot. Di tayo pababayaan ng Diyos. Nagpaagaw po ang mahal na Apo Kontsing ng mga sampagita at ilang-ilang. Yung sampagita pong pinaagaw, binudbud po ng aking nanay sa lalagyan ng bigas. Nagtiwala po kami. Ang sabi po, kung anong pananampalataya mo, siyang magaganap sa iyo. Binudbud po ang mga sampagita sa lalagyan ng bigas. Pagising po namin sa umaga, nagkaroon ng paraan, kalahating bulto ng bigas ang sa amin ay dumatal. Material na bagay, mga kaukulang pangangailangan. Subalit sa ganitong kaparaanan, nakikita mo kung papaanong ang Diyos ay kumilos sa buhay mo at dapat siyang alayan ng papuri at pasasalamat na totoo. Sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, tuklasin niyo po, apuhapin niyo po, magnilay po kayo, kahit kailanman po, biyaya at pagpapala ng Diyos, di nawala, di niya inalis, at di niya ipinaram sa ating lahat. Magising ka sa umaga, taglay mo ang buhay na bigay niya, masilayan mo ang liwanag na kaloob niya, isang biyaya na dapat ipagpasalamat mo sa Kanya. Mga pamilya at mahal sa buhay na iyong kasama bawat araw, isang kaparaanan at patotoo niyang lubusan na dapat mo siyang pasalamatan sapagkat may tao siya sa iyo ay iniyalay. Ang dambanang ito, pinagpupurit, pinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat sa dakong ito, saan nagaganap ang kanyang pakikipagtipan, dito ko nasisilayan ang kanyang kahiwagaan, dito ko nararamdaman ang kanyang pagmamahal, dito nakakamtan ng kagalakan sa bawat kalumbayan. Salamat sa Ama, salamat sa Anak,
Salamat sa Espiritu Santo. Salamat sa mahal na ina. Salamat sa Apo Conching. Salamat sa ating lahat na handog ng Diyos sa dakong ito. At sa panghuli po ng aking pagbabahagi, kung kayo po ay nakakalimutan yung magpasalamat sa Diyos, sa tuwi na po'y tingnan nyo ang isang krus. Kung papaano pong ang krus at katawan ni Kristo, dalawang letra ang iniiwan nito. Ang krus ay sumisimbolo sa letrang T at ang katawan ni Kristo ay sumisimbolo sa letrang Y. Ibig sabihin, sa tuwing tumitingin tayo sa krus na kinamatayan, TY, thank you, salamat Panginoon sa paghahandog mo ng buhay, kaming lahat ay nakinabang. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal naming kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi, sa mga pinatotohanan ng Ama na marapat mo siyang sa tuwi na ipasalamatan. Kaya naman po sa oras na ito, nais ko naman pong tawagin ang ating kapatid na si Arlene para po makapagbigay po ng kaukulang mga pananalita po. Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? May natanggap po ba kayo? Tayo po lahat, sa bawat araw, kailangan po natin ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo may pinagdaraanan, subalit ang bawat isa sa atin, sadyang sa Diyos lang kumakapit, sapagat wala nga po tayong lakas. At tumindig po ako sa harapang ito upang sambitin po sa inyo na muli po ipagpaumanhin po ng bawat isa na hindi po makakaluwal ang ating mahal na Apo Conching, sapagkat tinuran po ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan na kailangan mo na po niyang magpahinga bilang pagkatao po. Sapagkat ang wika nga po niya nitong mga nagdaang araw, napagod po siya sa bilang pagkatao. Subalit, kailanman hindi siya pababayaan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Gayunpaman po, bagamat hindi lumuwal ang katauhan bilang ating mahal na Apo Conching, subalit may naramdaman po ba kayo? May natanggap po ba kayo na sa pamamagitan po ng ginamit ng ating Panginoon, mga kapatid po natin na nagbahagi, nawa po ay may nakamtan nga po kayo, sapagkat hindi bilang pagkatao ang ating hinahanap, amen po ba? Kundi ang Espiritong Banal na sumasa katauhan, na maging sino man ay kayang gamitin upang magpahayag at tayo naman ay makinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa mga sandali pong ito, manalig at magtiwala po tayo sa mga gagamitin po na magagawad po ng bendisyon, na kung inyo pong aangkinin na bago po kayo pumila, makipagniig muna po kayo sa ating Panginoon na sino man po o kanino man po kayo matapat, ibigay ang marapat, at angkinin po sa pagdaiti ng palad ni numan na binasbasan po ng mahal na Apo Conching na binigyang karapatan upang ibahagi po ang mula sa Diyos. Angkinin po ninyo na kung ano ang kahilingan nyo na mula sa Diyos ay inyo nang matanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ang nakakamit ng tao ay ayon sa kanyang pananalig at pananampalataya. Kaya't lubusin po ang pananalig at pananampalataya na sa dakong ito, ginagamit ang pagkatao at yaon, ang Espiritong Banal lumulukob sa tao upang sa gayon maibigay ang marapat para sa inyo. Yaon lamang po at maraming salamat po. Marami pong salamat sa mga kapatid kong alagad na nagsipagbahagi. Magsitayo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Manatili po kayong nakaupo, mga kapatid, upang ang lahat ay maging maayos po.